Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin natin itong mga maglalaro po sa GV5, laro ng mga estudyanteng Henyo, NU versus PUP versus UP. Ngayong araw yan mga kadabarkads, April 12, 2025. Samantalang isang dabarkads naman po ang bumalik dito sa Itbulaga. Walang iba kundi po itong si Blaster. So kahapon yan mga kadabarkads. Marami nga po mga dabarkads natin ang nagulat sa pagbalik niya dito po sa Itbulaga. Kasi nung last na nakita niya ata ito nila, bata pa lang po siya. Pero ngayon, eto't ang laki-laki niya na mga kadabarkads. Isa siyang legit, isa siyang lehitimong dabarkads. And talaga namang nakakatuwa lang dahil nagbabalikan sila sa Itbulaga. Kahit na meron silang mga iba't ibang mga pinagkakaabalahan sa kanilang mga buhay, talaga namang sa Itbulaga at sa Itbulaga pa rin sila bumabalik. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak and sa pamilya po niya. Spotted daw po sa BGC itong pamilya Mulak. Kanina or kahapon ba to? I don't think so, pero latest lamang po yung picture na yan mga kadabarkads. So nakakamiss na po si Atasha Mulak dito sa Itbulaga. Sana minsan balik siya sa Itbulaga, 'di ba? Pag wala po siyang masyadong schedule sa kanyang project kasi syempre ang dami pong mga dabarkads natin ang nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Samantalang good news naman mula po kay Tito Soto. Sabi niya sagot na daw po ng PhilHealth ang pagpapagamot ng kagat ng aso sa pamamagitan ng Expanded Animal Vite Treatment Package. Covered daw po ng AVT package ang 5,850 sa treatment expenses at masusulit ito sa mahigit 700 accredited hospital at health centers sa buong bansa. Alamin kung saan pwedeng magpagamot ng kagat ng aso sa inyong lugar gamit ang AVT package. Bisitahin daw po ang link na ito. So nag-provide po siya ng link dyan kaso hindi ko man ma-open mga kadabarkads. Sabi pa niya dito, kaya mga kababayan solid dabarkads, munting paalala lamang. Huwag na po kayong magtiis sa paghugas lang o pagpapadugo ng sugat para umano mawala ang rabies. Bukod sa wala po itong medical na basihan. Delikado rin po ito sa kalusugan lalo na kung bata ang nakagat. Isugod po ninyo sa pamaggamutan iyan. Bilang principal author ng National Health Insurance Act RA 7875 na lumikha sa PhilHealth numero 1 priority po ng inyong Tito Soto ang mabutit ligtas na kalusugan ng bawat miyembro ng inyong pamilya. So ayan mga kadabarkads, once po nakagat kayo ng aso, eto po covered na po ng AVT package and pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na lugar sa inyong mga barangay. Next topic naman, pag-usapan natin itong isang Soto na kung saan ay pinagkaguluhan. Dinumog po siya mga kadabarkads sa isang lugar. Sabi nga dito sa post ng isang netizen sa Pasig City, dito pa lang sa Gahit, dinumog na daw si Biko. Kahit mga makasara nakikipag-picture kay Biko. Iba talaga ang karisma mo, Biko. So kahit mga kalaban daw mga kadabarkads, talagang gustong-gustong magpa-picture dito po kay Biko Soto. Sobrang marami po kasi ang may gusto sa kanya na siya pa rin ang maupo sa pwesto ngayong darating po na halalan. Kasi mga kadabarkads, doon pa lang po sa budget, 'di ba? Sa lalagay niya sa tamang budget, sa tamang project. Napakalaking tulong na po noon mga kadabarkads sa mga kababayan natin sa Pasig. Napakalaking tulong na po noon. 'Di ba? Ano pa yung ibang mga proyekto na talaga namang mapapabuti po ang mga kababayan natin
Sana nga po, 'di ba, ganyan yung mayor natin. Sobrang nakakainggit ang lugar po ng Pasig kasi meron kayong mayor na Vico Soto na talaga namang maaasahan, mapagkakatiwalaan, hindi kurap, and syempre ang pera at tax ninyo meron talagang kalalagyan sa tamang proyekto. Samantalang isang host naman ng Itbulaga ang viral dahil po sa daang-daang libo sa milyon-milyong halaga ng isang brand or product na piniplex niya po, no, sa bawat mga picture niya at mga lugar na pinupuntahan niya. Walang iba kundi po itong si Maine Mendoza. Na-picture po siya dito sa preview. Sabi dito, Maine Mendoza's classy designer bag collection. Maine is a certified fashion girl with her picks from Louis, Alaya, and of course, Chanel. Maine Mendoza is a bona fide fashion girl, whether she's in work mode or is traveling overseas. The actress always sprinkles her vibrant personality into her fits, proving such is her designer bag collection, which houses unique and timeless pieces that would make any stylista envious. We've seen her sporting the classiest of arm candy, ranging from a statement making handbag from It Girl label Alaya to a raffia carry-all from Saint Laurent below shop, the exact tote we've spotted on her. And sa magazine na yan mga kadaberkad, sa article na yan, plinex po lahat ng bag na dala-dala ni Maine Mendoza sa mga picture na binabahagi niya po sa social media. And alam niyo po, nakita ko doon yung mga price. Merong nagkakahalaga po ng 1 million, may nagkakahalaga ng 600,000, Chanel yan at saka po Gucci at marami pang iba mga kadaberkads. Nakakalula po yung mga presyo ng bag nitong si Daberkads host Maine Mendoza. So ang passion talaga nitong si Maine Mendoza ay mag-collect ng mga bag, and I'm sure deserve naman po ni Maine Mendoza na magkaroon ng mga mamahaling bag kasi nung time na kasikatan po ni Maine Mendoza, sobrang sipag po niyan. Kaya ano na lamang, 'di ba, nabilhan natin ng sarili natin, ang deserve natin dahil sa pagpapagod natin ng ilang taon. And kita nyo naman, kahit may asawa na po si Maine Mendoza, talaga namang nagtatrabaho, nagpupursige pa rin siya na makapagbigay ng kasiyahan dito po sa Itbulaga. So anong say nyo dito mga kadaberkats? Please comment down below.